15 years old ka pa lang, nakabuo ka na ng 5 million pesos. Nag-start po kasi ako ng business ko po nung bandang high school po ako noon. Kwento po nito is nagko-commute po ako pa uwi po sa bahay. Kada uwi ko po is meron pong mga tricyclean at meron po nagbebenta po sa gilid. Meron po ako nagustuhan po doon na sapatos. Kaso nasa 1,000. So ang ginawa ko, pag uwi ko sa bahay, is-search ko po agad sa aking computer kung magkano ba ito, baka mas mura sa online. So nung sinearch ko, nakita ko, aba, 2,000 pesos. Eh sa labasan, 1,000 lang eh. Pinicturean ko po, pag uwi ko po, pinost ko po sa Facebook ko po at binibenta ko po siya ng 2,000 po din. At doon ko po natuklasan yung mga bandang 2016 po to 2017. Doon po ako nag-build po ng online store po using Shopify po at doon na ako nag-e-commerce at doon ko po nakita yung first 5M ko po. May mga panahon tayo na may struggle sa business. Ito Yes. yung dumating yung dinig ko na sabi mo yung sa pandemic. Bago po mag-pandemic is lahat po ng kinikita ko, ginagastos ko po kaagad. Kasi iniisip ko po na kapag meron kang 1,000,000 at kumikita ka na ng million every single month, bakit ko pa ipunan? Gastusin ko na lang. Eh sinasabi nila may magkakaroon daw ng pandemic. Eh di ako naniniwala nun. Nakikita ko lang yan sa movies pero dito sa totoong buhay, parang wala lang naman yan eh. Kaya ang ginagawa, ginagastos ko po kaagad. Eh pagdating po talaga ng pandemic, noong March 15, sinabi ng presidente na magda-lockdown, doon tumigil yung puso ko. Kasi wala akong negosyo, wala akong kikitain, yung mga empleyado ko umuwi na, wala akong ipon. Kaya from millionaire, naging zeronaire. Anong learnings mo nung time na yung struggle natin sa buhay? Anong natutunan mo nung time na yun? Huwag mong kakalimutan talaga kahit anong mangyari, mag-ipon ka talaga ng pang-emergency funds. At least 6 months to 1 year. Empleyado ka, negosyante ka, kahit anong ginagawa mo, kailangan mo magkaroon ng emergency funds kasi you will never know kung hanggang kailan na ang negosyo mo. Hindi naman natin alam kung kakaroon ulit na ng pandemic eh. We never know. Kaya I highly suggest sa mga tao is mag-ipon ng emergency funds at least 6 months to 1 year. Please welcome our special guest for today, Franklin Miano! Hello po. Thank you po, Miss Aubrey, sa pag-i-invite po dito sa mga Squad po namin. natin. At sa mga nanonood po ngayon sa mga tirahan po nila, welcome po sa Kada Umaga po. Yes, maraming salamat. Good morning sa iyo naman. Hello, good morning po. Kamusta naman? Kamusta ang feeling mo? Kamusta ang feeling milyonaryo? Ayun, masaya po. Alam mo, eto, na-research namin na 15 years old ka pa lang, nakabuo ka na ng 5 million pesos. Yes, opo. Ito yung pagbebenta mo ng jersey, shorts, sapatos ba? Yes, mga ganun po. Yes, paano ba nag-start to? Kasi kung 5 million, 15 years old ka, alam mo kasi may 15 years old ako, may 22 ako. Parang gusto kong marinig nila to. Kasi talagang gusto ko, nasa entrepreneurship kasi Yes. yung anak ko sa college. Yes. So, share mo naman yung story mo, baka makagets ako at ma-share ko sa anak ko. Nag-start po kasi ako ng business ko po nung bandang high school po ako noon. Actually, matagal na po ako nagkaroon ng idea about sa pagnenegosyo. At dito po sa bandang 15 po, dito po ako nag-e-commerce. So, ang kwento po nito is nagko-commute po ako pa uwi po sa bahay. So, kada uwi ko po is meron pong mga tricyclean at meron po nagbebenta po sa gilid. Meron po ako nagustuhan po doon na sapatos. Kaso, nasa 1,000. Kaso, estudyante ako, wala akong pera. So, ang ginawa ko, pag uwi ko sa bahay, i-search ko po agad sa aking computer kung magkano ba ito, baka mas mura sa online. Yes. So, nung search ko, nakita ko, aba, 2,000 pesos. Kaya sabi ko, sa labasan, 1,000 lang eh. So, naisip ko, pag uwi ko ulit kinabukasan, pipicturean ko yung sapatos. Sa labas, ito yung mga salak nakikita mo sa labas. Yes, sa may bandang labasan po na sa village po namin. Pinicturean ko po, pag uwi ko po, pinost ko po sa Facebook ko po at binibenta ko po siya ng 2,000 po din. So, ang ginawa ko po is meron pong bumili, nag-payment first. So, kasama ko po yung magulang ko po nun. Kami po yung nag-cash out po ng 2,000. At pagka-uwi po namin, bumili po ako ng sapatos ko at sapatos niya, pareho kami yung sapatos. Oo nga. So, doon po nagsimula yun. So parang yung kinita mo, binili mo sa sarili mo, parang, ito yung una mong bili at gasto sa sarili mo. Yes, opo. Tapos sumunod na yung mga t-shirts. Opo. Paano naman yung t-shirts saka yung mga shorts? Doon na po yung sunod-sunod na po nun. Yung 2,000, inulit ko po ulit. Hanggang makabili ako ng maraming sapatos. Pero nagsawa na rin po ako. Ang ginawa ko po is, yung mga customer po sa akin is nagtatanong, meron pa ba akong ibang binibenta? Like hoodie, t-shirt, nagbabasketball sila eh. So sabi ko, sige, hanap ako dun sa may banlabasan. Meron pang nagbebenta po ng hoodie at t-shirt doon. At dinoble ko po ulit at paulit-ulit lang po. At doon ko po natuklasan yung mga bandang 2016 po to 2017. Doon po ako
nag-build po ng online store po using Shopify po at doon na ako nag-e-commerce at doon ko po nakita yung first 5M ko po nun. First 5M mo, so paano mo na, naipon yung first 1 million mo through shoes, t-shirt, shorts? Yes Gaano po. katagal mo na, yan? Gusto ko malaman. Between I'm 15 years old to 17 years old. 17 years old. So, nung while, ito na yung 5 million mo. O ito yung 1 million. Di ba, nung 15 years old ka, nag 5 million ka. Yung first 1M ko po is nanggaling lang po sa sapatos. Tapos nagdumable na po yung binibenta ko na rin po yung mga hoodie, mga t-shirts, hanggang sa socks, hanggang po sa mga backpack po. Halos po lahat na pang laro binibenta ko po kasi kasagsagan po ng mga NBA po nun eh. Paano ka kumayod? Kasi alam ko, ang parents mo naman, may business, may trabaho sila, tapos ikaw, nagkakabaon ka naman. Paano mo na-push yung sarili mo na kahit hindi mo naman kailangan magtrabaho, hindi mo naman kailangan maging milyonaryo, gusto mo lang kumita? Okay po. Wala naman po kaming negosyo. We are a traditional family. Yung mother ko is a housewife. Yung dad ko is a lawyer. Pero ang pagkakamali ng mga tao, porkit abogado ang tatay mo, is mayaman ka ng anak. Kaya ang kinukwento ko sa kanila, hindi kami mayaman. Tama lang kami. Ang sinasabi ko is kapag yung lawyer plus Ilocano, sobrang kuripot niyan. So hanggang baon ko po, hanggang high school, hanggang college po is 30 pesos lang po. So kung gusto ko pong bumili ng isang sapatos or kahit anong pong bagay, kailangan ko po talagang paghirapan. Bawal akong humingi ng gano'n lang kadali sa tatay ko, purkit abogado po siya. Buti nga po na bigyan po ako ng responsibilidad or disiplina. Nung sinabi mong 15 to 17, nung 17 ka, nakapagpatayo ka ng iba't ibang negosyo, kahit restaurants, mga shops, etc. Yes. Kung saan mo dinala yung 23 million mo pa? Ano pa yung mga ginawa mo sa milyones mo nung 17 years old ka? Nung 17 po to 20 years old, doon po ako nag-build po ng other businesses. Like nagtayo po ako ng restaurant, thrift shop, clothing business, cosmetic line, at marami po pong iba. Ang ginawa ko po, ni-reinvest ko po lahat yung pera ko po doon sa mga other businesses po. Doon ko po nilagay yung mga pera ko. Pero pagdating po ng pang 10 business ko po, pagdating ko po doon po ako tumigil na mag-invest ulit. Kung ginawa ko lahat ng pera ko bilang isang college student na walang alam kung paano mag-ipon, paano mag-budget, syempre, pagkakamali yun. Kasi kung yun nga, nagkamali ng konti, may mga panahon tayo na may time na parang may struggle sa business. Ito Yes. yung dumating yung dinig ko na sabi mo yung sa pandemic, di ba? Medyo nawala ang milyones mo o nabawasan. Tama ba? Di ba? Nag-back to zero ka ba? Or, Yes. Oo. Ikwento mo naman sa amin, share mo naman yung, nung lahat kasi tayo, di ba? Affected, Yes. di ba? So nung pandemic po, bago po mag-pandemic is lahat po ng kinikita ko, ginagastos ko po kaagad. Kasi iniisip ko po na kapag meron kang 1 million at kumikita ka na ng million every single month, bakit ko pa ipunan? Gastusin ko na lang. Sinasabi nila may magkakaroon daw ng pandemic. Di ako naniniwala nun. Nakikita ko lang yan sa movies, pero dito sa totoong buhay, parang wala lang naman yan. Kaya ang ginagawa, ginagastos ko po kaagad. Pagdating po talaga ng pandemic, noong March 15, sinabi ng presidente na magda-lockdown, doon tumigil yung puso ko. Kasi wala akong negosyo, wala akong kikitain, yung mga empleyado ko umuwi na, wala akong ipon. Ano pang gagawin ko dito? Kaya from millionaire, naging zeronaire. Pwede pala mangyari yan, no? Yes. Yung mga ganun. Ang pagkakamali lang is yung pag-iipon at pagsasave. Anong learnings mo nung time na yung struggle natin sa buhay? Anong natutunan mo nung time na yun? Siguro pong nung time na yun, ang pinaka-understanding, pinaka-biggest lesson ko po is huwag mong kakalimutan talaga kahit anong mangyari. Mag-ipon ka talaga ng pang-emergency funds. At least 6 months to 1 year. That's no-brainer. Empleyado ka, negosyante ka, kahit anong ginagawa mo, kailangan mo magkaroon ng emergency funds kasi you will never know kung hanggang kailan lang ang negosyo mo. Hindi naman natin alam kung magkakaroon ulit na ng pandemic . We never know. Kaya I highly suggest sa mga tao is mag-ipon ng emergency funds at least 6 months to 1 year to be safe. Ang emergency funds ba kailangan? Anong percent sa bangko mo, sa emergency funds mo? Anong percent? Kailangan 20% o ganito? What I mean by emergency funds is ano yung total expenses mo, yung living expenses, yung renta, kuryente, internet, tubig, grocery, pagkain, miscellaneous, etc.
ita-times mo yun by 6 or 12 months at ayun yung iipunin mo. Kaya kung mangyari man ulit yung pandemic at mag-lockdown for 12 months, okay ka pa rin dahil meron ka nakasave for emergencies only. Yes, totoo yan. I believe in that. Kasi ako din ganun. Yes. Even sa business, kapag hindi pwedeng 100% mo ibigay. Kasi paano Yes. na lang kung biglang hindi pala nag-work, edi zero ka talaga, di ba? Yes. So, going back to pandemic, nung pandemic, syempre, makakabawi ka, kailangan. Kasi kung businessman ka, kailangan makabawi Yes. ka, di ba? So, eto, na-discover mo yung pandemic-proof business. Alam mo yung ibig sabihin nito? Pa-explain naman sa amin ito. Ibig sabihin ko po ng pandemic-proof business po is a kind of business model na kahit magkaroon ng pandemic, hindi ka mawawalan ng negosyo. Hindi ka talaga mababawasan ng kita. So, ang natuklasan ko po dito, nung pandemic po is nag-isip ako na pwede kong kitaan. So, naghanap ako ng way kung paano kumita. Kasi I need to eat and kailangan magbayad ng renta. Yes, So, ang ginawa ko po noon is naghanap po ako through online kung ano mga pwede kong gawin para kumita na hindi ko na kailangan magpadala ng gamit, bumili ng stocks from China, and etc. etc. Doon ko po natuklasan yung pandemic-proof business. Ang ibig sabihin lang po nito is kung ano lang po yung ginagawa po ng mga like mga Shopee, Lazada. Parang mga lahat online to. Yes, lahat po online. Para siyang outsourcing business model po siya. For example po, ang outsourcing business is para po siyang, for example, mga BPO, mga call center po. Ang may-ari po ng call center, kumukuha po sila ng client sa ibang bansa like Amazon or etc. Tapos kailangan po ng Amazon or ng ibang company sa US ng mga customer service. Yes. So, pupunta sila sa Pilipinas para makatipid. Ang bayad po nila is mga nasa 50,000 po. Pero ang binibigay lang po nila sa mga empleyado nila is mga between 20 to 25,000. So, ang mangyari nun, ang 50,000 minus 25,000, meron silang 25,000 na kinikita per call center agent. Ganun po yung ginagawa ko po. Kumukuha po ako ng, naghahanap po ako sa Pilipinas ng mga tao po na wala pong trabaho. Na gustong maging parang, home, Work from home po. Work from home. Yeah, mga online services na pwede pong nila gawin sa computer. For example po, meron pong kaklase na marunong po mag-video editing. Kaso wala po siyang trabaho. Nasa pandemic po kailangan niyo po ng pera. Ang ginawa ko po, tinanong ko sa kanya magkano ba ang gusto mong sahod para makapag-survive kasi dyan sa pandemic. At sabi niya, okay na sa akin 20,000. Sabi ko, sige, gagawin kong 30,000, pero sa akin ka lang magtrabaho. Ang ginawa ko is nagpumunta ako sa mga job sites at naghanap ako ng mga clients sa ibang bansa. At naghanap ako yung mga business owners sa US or UK na kailangan ng video editing para sa business nila. Yes. At nung na-close ko po sila, ang bayad po nila po sa akin is nasa 100,000. Exactly. At yung 30,000 binibigay ko po doon sa empleyado ko, ang matitira po sa akin, 70,000. Parang ikaw ang manager. Yes, parang middleman lang po. Parang ganun lang ikaw po ang siya. So yung ganito, until now, ginagawa mo pa rin to. Yes, ginagawa ko po siya. So may home at meron ka ding physical or lahat online to Lahat sa po kanila? online. Ang galing mo naman. Okay, kung ganito tayo sa business mo ngayon, syempre, somehow, yung mga milyones mo, saan mo ba medyo sineset aside? Meron ka bang mga charity? Meron ka bang tinutulungan pa? Ano ba yung mga gusto mo pang i-share yung milyones mo? Okay. Nung ako po kasi ay nasa bandang mga nasa 20 or 21, doon ko po nakukuha yung mga millions po every month na pupasok po sa bank account ko po. At nagkaroon din po ako ng pagkakataka sa aking isipan na bakit sa sobrang daming tao ako binigyan ng blessing? Bakit sa sobrang daming masisipag na tao dyan ako pa ang binigyan ng blessing? There's a reason kung bakit ako binigyan ng gantong opportunity. So ngayon, ang ginawa ko is I try to give back. Yeah. So ang ginagawa ko is financially at by knowledge. First knowledge, gumagawa ako ng content sa social media kung paano yumaman. Wala silang babayaran ni piso. Actually, meron ako doon sa YouTube ko na isang video na How I Make It 100,000 a Week. Doon ko pinakita yung step by step kung paano gagawin nila.
At sobrang dami nagko-comment doon na kumikita na sila, kahit bata sila, matanda na sila, OFW sila, lahat sila doon kumikita. Doon lang sa free na 1-hour video ko. Na parang ano mo, tutorial. Yes, ganyan. tutorial. Tinuro ko from A to Z doon, ng libre, wala silang biniyaran. At gumagawa rin ako ng sariling kong online community sa Facebook group na Lazy Genius Club, na doon ako nagla-live every week. Na lahat ng mga questions nila, paano mag-ipon, paano mag-budget, paano mag-save, paano magnegosyo, doon ako nag-i-invest ng oras ko para tulungan sila. Kasi gusto ko sila umangat, kasi gusto ko mag-pass ng mga blessing. Second naman is financially. Is nagbibigay ako ng 100% ang kinikita ko sa social media ko, is binibigay ko sa charity. Alam mo, at dahil At 10%. dyan, meron kang, palakpakan naman natin dahil dyan, meron siyang 37 people na ginawa mong milyonaryo. Yes. Tama ba yan? Explain mo naman. Ano ba yan? Pwede ba akong pang 38? O good, Meron naman milyonaryo, po. bilyonaryo na. Sige, ikwento mo sa akin paano mo sila natulungan. At nandito, ano sila, mga kaibigan mo pa rin. This is recorded lang Pero Oo. there's a lot of people na lumalapit sa akin na biglaan na lang sinasabi nila na naging milyonaryo sila. Yeah, oo. Pero sa recorded ko, base sa mga nakikita ko, sa mga nagchat sa akin, there's 37 na people na na-hit yung first million nila Na-hit nila. dahil lang sa mga free contents ko sa YouTube at doon sa aking online academy. Napakaganda na. Hindi ka yung, alam mo yung parang ma-share ka, hindi ka madamot sa information. Hindi, bawal po Yes. maging madamot. Totoo. Oo. Sa mga ganito naman, syempre, wala ka bang takot na baka may mga, baka gusto mo ba may, pag nag-earn ka ng pera, natakot ka bang gumastos pa? May mga delikado ba na sa mga trabaho? Hindi ka ba natatakot na risk pa ng mga pera mo, mag-invest pa? Siguro, pag sa pag-i-invest, hindi ka naman matatakot kung alam mo naman kung ano i-invest mo yan. Pinaka big no-no sa lahat, kapag mag-i-invest ka sa isang bagay na hindi mo naintindihan, huwag mo na i-invest. Totoo yan, oo. Pero kailangan mong forte mo ba yung business bago ka mag-business o hindi naman kailangan na pag-aaralan naman yan, ganun? I highly suggest kung gusto mo matuto magnegosyo, simulan mo na magnegosyo. Ang biggest lesson is experience. Experience talaga, Yes. totoo yan. Any advice mo naman sa mga gusto mag-business, kahit sa mga kaedad natin, o sa mga bata, ayan, kahit konting advice lang. Okay. Marami na akong natulungan sa negosyo. Merong mga 12 years old, merong ang 15, merong 20, even 60 years old. Merong lumalapit sa akin na kumita na sila. At merong mahirap at meron din mga mayayaman. Yes. Actually, lahat nakausap ko na sila at nalaman ko na kung ano yung tamang formula na paano yumaman. Yes, Alam mo ano ba, to? sobrang hirap na to. Isa lang siya. Isa lang. Pero hindi nila alam itong isa na to is ito lang talaga. Sipag at tiyaga lang. Yes, Yun lang sipat at talaga. tiyaga. Yun lang talaga. Dapat sipat at tiyaga talaga. Consistency lang. Kasi maraming mga tao na purkit nahirapan na, titigil na sila, doon sila nagkakamali. At nakita ko, mahirap ka man or mayaman, sipag at tiyaga lang talaga yung tamang formula. Wala nang iba pa. Na wala nang sinasabi ng iba na meron silang secret formula. Hindi, sipag at tiyaga lang talaga. Kahit anong business, no? Kahit anong business, kahit pagiging empleyado, kung gusto mong tumaas sa corporate ladder, kailangan mo pa rin ng sipag at tiyaga. Yes, at dahil dyan, may mga katanungan din tayo sa ating mga kada. Ito yung kada yung mga nanonood. So, let's watch this. May sari-sari store po ako. Paano ko po ito palaguin? Wala po akong ibang kapital. Ayan, salamat po sa inyong katanungan. O yun, meron siyang sari-sari store, pero gusto na mapalago, pero wala siyang kapital. Pero may sari-sari store na. Ano bang advice mo na pwede nang gawin para mapalago? Okay. Para lumago ang isang sari-sari store, kung hindi mo, ito isa tong technique sa marketing na kapag magtatayo ka ng sari-sari store, kailangan mong magtayo sa katabi mong sari-sari store din. At mas as possible, malapit na. Kaya meron kasi silang tinatawag na kapag lumapit ka sa isang competitor mo, baka bumaba ang benta mo. Ang totoo, hindi. Lalo pang tataas. Totoo yan. Oo, totoo. Pag may katabi kang Yes. magaling, mas stop. Totoo. So, Yes, totally. kasi- Na-excite ako dyan. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Tumabi ka sa mga competitor. Kasi doon tataas ang sales. Kasi kapag mag-isa ka lang, ang unang isipin nila na bibili ba ako or hindi. Pero kung tumabi ka, iisipin nila, kanino ba ako bibili?
nasa psychology ng tao. Kapag dumaan sila doon, saan kaya ako kakain? Oo. Dito ba or dito? So, mamimili sila. Yes, mamimili. Thank you naman. Eto pa, isa na lang, isa pang question. Panoorin natin to. May ipon po ako sa bangko, pero natatakot po ako makipagsapalaran, baka malugi. Thank you sa question na yan. Ito, yun nga, konti lang daw ang ipon sa bangko. Pero natatakot makipagsapalaran. Ano bang mga pwedeng business kapag medyo konti ang ipon at gusto mapadami? Okay. Sobrang dami kasing mga tao, sinasabi nila, ayaw ko magnegosyo, may puhunan. Wala akong puhunan. Ayun yung pinakapagkakamali nila. Sobrang daming negosyo na pwedeng simulan na wala kang puhunan. Actually, ako... Paano ba to? Pwede yun Pwede yun. Kasi nung nag-pandemic, hindi lang ako naging zero. Naging negative 7 million pa ako dahil may utang. Pero umangat pa rin ako kahit wala akong puhunan. Ngayon, anong ginawa ko? Natuto ako ng high income skill. Ano ibig sabihin nun? Meron ka sa sarili mo na ano yung kung ano yung special skill mo. Marunong ka kumanta? Magturo ka kumanta. Marunong ka mag-basketball? Magturo ka mag-basketball. Ako marunong ako mag-editing dati. Kaya ginawa ko, nag-offer ako ng online service sa mga taong or sa mga negosyo na kailangan ng services ko at binibenta ko. Kaya kung wala kang skill, learn an high income skill. Wala kang puhunan doon. Ano lang? Type lang. sa sarili mo lang talaga. Parang yung Yes. sarili mong talent, skills. Yes. Talent Yes, lang. thank you naman. Alam mo ba, palakpakan naman natin. Franklin, maraming salamat Thank sa you iyo. po. Anything that you want to promote, your social media, yung site mo na pwede nilang mag-aral na about Okay. business. Actually, isa lang ang gusto kong i-promote. Ang gusto ko lang i-promote is yung aking YouTube channel. Franklin Miano, i-search nyo siya. Nandun yung 1 hour free tutorial na sinasabi ko. Malaki yung tulong nun kapag pinanood nyo. At mag-subscribe kayo. At yun lang naman, lahat ng kinikita ko dito, nilalagay ko rin naman sa charity. Kaya panoorin nyo, makakatulong kayo sa inyo at sa ibang tao din naman. Thank you very much. Thank you, Franklin Miano. Maraming Thank you. salamat. Thank you, Franklin, again sa pagtulong mo sa mga kapwa natin na maging successful rin sa nagaya mo. Yes. Kaya mga kada, maraming salamat. Palakpakan naman natin Thank you. again. Marami pa kaming inspiring na kwento sa pagbabalik na ang Kada Umaga. Kada umaga